Please be seated. Reverend Monsignor Rolly de la Cruz, Rector of the Manila Cathedral, brother priest and deacons, men and women in consecrated life, my dear brothers and sisters in Christ. Today, we enter into the beautiful season of Lent. We bless the Lord who has brought us again into this time of preparing our hearts for the solemn commemoration of the mystery of the Passion, death, and resurrection of our Lord Jesus Christ. And here we are again on our annual observance of staining our head with ashes. Para sa pagninilay natin ngayon, alalahanin natin ang dalawang bagay, ang abo at ang krus. Una ay abo. Sa buong taon, maingat nating inaalagaan at nililinis ang mukha, ulo at buhok natin. Gumagamit pa tayo ng sabon, shampoo at kung ano-ano pa para lagi silang malinis, makinis, malambot at maganda. Pero sa araw na ito, dinudungisan natin ng abo ang noo natin, tanda ng pagsisisi at paghahanda ng kalooban. Naglalagay tayo ng abo sa ulo bilang paalala ng ating abang kalagayan, paalala ng ating kahinaan, paalala ng ating kamatayan. Lahat tayo ay mamamatay. All of us will die, no exceptions. All of us will one day have the ground above us. All of us will one day turn to dust. Kaya naman, dapat walang puwang ang pag-iimbot sa puso. Let us not allow the delusions of self-righteousness, self-sufficiency, self-entitlement, and self-grandiosity to eat our hearts and cloud our minds. As the gospel today reminds us, let us pray and serve with humility, sincerity, and total dependence on God. Ang abo ay paalala rin ng paglipas ng lahat ng bagay sa mundo. Mga kapatid, huwag tayong mahulog sa maling akala na walang katapusan ang mga bagay sa mundo. Hindi forever ang pera at yaman. Pwede itong kitain at ariin, pero pwede ring manakaw o mawala. Hindi rin forever ang poder at posisyon. Pwede itong makamit at masungkit, pero pwede ring maagaw o manghina. Hindi rin forever ang kalusugan at itsura. Lumilipas sila sa pag-usad ng panahon. Ang mga feelings natin ay hindi forever. Dumarating at nawawala rin. Pati ang mga bundok at dagat, lambak at ilog, mga halaman at hayop, hindi sila forever.
Hindi mapo-forever ang mga bagay ng mundo kahit pa anong pilit natin. Pero minsan, niloloko natin ang sarili natin. Tinatago natin ang ating yaman sa halip na linangin at ibahagi. Sinasaktan natin ang puder, sinasakim natin ang puder sa halip na gamitin sa wagas na paglilingkod. Inaabuso natin ang kalikasan sa halip na alagaan. Nag-aadik tayo sa sarap at saya, o nagtatanim ng galit, o nag-iipon ng lungkot, o nagtatago ng takot, sa halip na magbukas at mag-alay ng sarili sa pagmamahal at pagmamalasakit. Kinukulong natin ang ating mga relasyon sa mga guni-guni nating expectations sa halip na maging bukas sa pag-uusbong ng pagserbisyo sa ating kapwa. Walang forever dito sa mundo. Dahil wala rito sa lupa ang forever. Parang abo ang mga bagay ng mundo. Kapag lalong hinahawakan, lalong nabibitawan at nakarurumi lang. Pero kahit walang forever sa lupa, alam nating hindi totoo na walang forever. May forever, ngunit nasaan? Ang forever ay ang biyayang galing sa langit. At ito ang dahilan, kaya hugis krus ang abo na ipapahid sa noo natin. Ang hugis krus ay paalala na nag-iisang forever, at iyon ay ang pagmamahal ng Diyos. Pagmamahal na walang hanggan, pagmamahal na walang pasubali. Ito lang ang mapanghahawakan natin, at ang totoong tumatagal at tumutuloy ay ang mahabaging pagmamahal at ang ganap na katarungan ng ating Ama sa langit. Huwag tayong mag-alinlangan. Tunay na darating ang Diyos na nagmamahal, nagdadalang awa at nagliligtas. Hindi niya tayo pinababayaan dahil siya ang totoong forever. Ang paglalagay ng krus sa ating mga noo ay paalala sa nag-iisang totoong forever. Paalala na kumapit lamang sa pagmamahal ng Diyos. Ito lang ang mapapanaligan natin. Ito lang ang maaasahan natin. Even before any rejection or sin was possible, God has loved us first. Tayo ang first love ni Lord. And first love never dies. Siya lang ang totoong forever. My dear brothers and sisters, this is the very heart of our Lenten observance. We pray to turn to God. We fast to be free from hypocrisy and worldly attachments. We give alms to the poor to recognize the presence of God in those whose only hope is Him. Ngayong Kwaresma, umuwi tayo sa nag-iisang totoong forever. Let us go home into the warm embrace of our loving God. Amen.